Paglakas ng Madden-Julian Oscillation sa may bandang Bengal ay naghuhudyat na ng paglapit ng southwesterly trade winds. Asahan na ba natin ang habagat bago matapos ang buwan? Alamin. Paglakas ng Madden-Julian Oscillation sa may bandang Bengal ay naghuhudyat na ng paglapit ng southwesterly trade winds. Asahan na ba natin ang habagat bago matapos ang buwan? Alamin. At medyo good news, descending na ng ating maximum na grabing alinsangan. Unti-unti na pong descending at papunta na tayo sa transitioning period papunta sa habagat season. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, May 17, 2026. Ang oras natin, boss, may maga ay alas 10:53 na ng umaga. Mapapansin nyo mga folks, madalas na tayong inuulan po ha, at mula sa ating rain total, mula kanina madaling araw, madalas pong umuulan ngayon sa amin sa Caloocan. So double check natin ha sa ating weather trend graphs para makita natin ang kadalasan ang nag-start ng precipitation natin. Yan. Kung titingnan po natin yung precipitation, madalas mga madaling araw po nagkakaroon ng pag-ulan sa amin sa Caloocan. Yan, tulad nito mga alauna, 24 po ng madaling araw, umulan ngayon sa amin. At kahapon ay ganun din, madaling araw din, mga bandang alas 3 naman ito, umulan noong isang araw. Yan. Yan. So, halos sa 3 araw na kaming inuulan. Nagkaroon din kami ng pag-ulan noong May 14. Meron kaming 25.1 millimeters na naging total rainfall nung nakarang araw. Yung 6 millimeter lang. Ito kasi precipitation speed, yung bilis o lakas ng buhos ng ulan. So, nagkaroon din kami ng moderate to some heavy rains nung nakarang araw po. Ayan. And then May 13, May 12, wala na po. So starting nung May 14, 16, at ngayong araw, nagkaroon kami na ng mga sunod-sunod na pag-ulan. So makikita yan diyan sa aking webpage sa gustong makita ang history ng recorded ng naging pag-ulan sa amin. So kung mapapansin niyo sa ating iba pang graphs, sa ating rainfall monitoring, mapapansin po natin na makikita rin natin dito na 3 beses din tayong nagkaroon ng pag-ulan din. Yan. Ito yung kahapon at ito yung isang araw po, yung May 14 nga po. So, mapapansin nyo po, ito yung habagat season na, yung pagpasok ng habagat season, mapapansin nyo po dito, pagpasok ng June, nagkaroon na ng sunod-sunod na pag-ulan. And then ito po yung whole summer, na halos wala talagang pag-ulan sa amin sa Caloocan. So, malinaw naman dyan mga folks, na malapit na ang transitioning. So inasa na natin ang mga bandang katapusan na nga po, mga May 27, May 28, mga ilang araw na lamang. Pero ang starting ng transitioning natin ha, magsisimula pa yan mga 20 o 21. Yan. Usually mga 20, 21. Pero pagka tag-ulan kasi is usually mas late na yan, mga huling linggo na yan. Siguro mga May 24 o May 23 na, ganyan. Hindi kagaya yan ng hot dry season, mas maaga. Pag tag-ulan kasi medyo later na yan, na nagsisimula minsan ang transitioning. Pero usually, ang makikita natin, nagkakaroon na ng pag-iba ang galaw ng hangin dahil sa yung Madden-Julian Oscillation ay nagre-resolve na po siya sa may bandang India, sa may bandang Bengal Ocean o Indian Ocean. Magkakaroon na ng medyo inflow ng hangin nang galing sa bandang Southern Hemisphere. Hinahatak na ng Madden-Julian Oscillation yan, which is i-explain natin yan maya-maya po. Kasi last year, ganyan din, pinapaliwanag ko rin kung paano nagre-resolve po yung hangin natin sa Timog Kanluran at nade-develop yung ating southwest monsoon. So mula dito sa ating Doppler radar imagery, so na-improve na uli natin yung ating, naibalik na natin yung dating Doppler radar.
So makita natin dito is wala tayong masyadong water vapor ngayon dito sa may bandang Metro Manila. Yan, mga malilit lamang na kulapan. So kung ititingnan natin ng mas malapitan yung ating Doppler radar, makikita natin na halos wala na naman tayong naging pag-ulan, hindi kagaya kahapon. So may mga ilang water vapor na nabubuo sa silangang bahagi ng nodal zone. Yan, so far wala naman masyado. Ito lamang yung mga water vapor na so far na nadedetect. So typically dito sa may bahagi po ng bandang Bicol region, medyo may mataas na water precipitation rate at bandang Laguna. So siguro magiging maulap dito sa may bandang San Pablo po, o pagitan ng San Pablo at Pagsanahan. So kung magkaroon ng pag-ulan, medyo good thing po yan. At naging good thing din dahil dumadalas kaming umulanin sa Metro Manila. Kadalasan nga lang mga bandang madaling araw kami inuulan. Yan. So makita natin at wala tayong aktibong lightning strikes ngayon. Yan. At walang bagong latest na weather update so far. Base na rin dito sa ating dashboard sa Caloocan. So diretso agad tayo sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy tayo ha. So meron na tayong mataas na chance na pag-ulan. Disregard nyo lang yung snow na yan dahil nasasama niya yung forecast ng Northern Hemisphere. Sa ECMWF din kasi nanggagaling yung mga data. So napapagkamalan na meron tayong snow kapag pumapasok na po yung tag-ulan natin. Since alanganin nga po yung position ng Pilipinas. So disregard na lang yung snow, pero yung rainfall ay mataas po hanggang sa susunod na Martes. So kadalasan po na umuulan-ulan na tayo bandang hapon po, magabi o madaling araw. Sa lowest sa presyo na naitala na Weather Station kaninang 2:48 ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. So medyo comfortable ito. Kahapon mababa ang aming highest air temperature na 34.9 degrees Celsius lamang. So at least nakaramdaman lang kami dito sa Caloocan ng medyo comfortable na temperatura at hindi masyado delikado ang grabing init ng panahon sa amin sa Caloocan kahapon. So despite na umaaraw pa rin, mataas pa rin yan, pero at least hindi siya pumapalo ng 36 to 37 dahil pinakita ko sa inyo, nagde-descend na po yung ating temperatura, bumababa o bahagyang na unti-unti nababawasan. So nagde-descend na siya, ibig sabihin lamang yan ay unti-unti na namang nagkakaroon ng pagbabago sa ating klima. Pumapagitan na kasi siya sa nagbibitween po kasi yung ating klima na ngayon, pagitan na po ng hot dry season at rainy season o wet season na. So sa ating naging heat index o init pandama ay mataas pa rin kahapon at 50.5 degrees Celsius dahil tumaas po yung outside humidity namin. So natiling na sa mataas pa rin na 50.5 degrees Celsius na heat index. Kung titingnan naman natin sa ating heat index forecast, as of 8:31 AM mababa ang aming heat index, 41.9 degrees Celsius pa lamang. Pero sa forecast hanggang 45 degrees Celsius daw ang expected forecast. Sa maghapon, hanggang 45 degrees Celsius daw ang pinakamataas sa amin ngayong hanggang 11 o'clock o ngayong 11 o'clock, sakto, kaka-11 lang. So, base dito, mukhang hindi na ganun kalala yung aming heat index ngayong araw. Well, sana tuloy-tuloy na yun mga folks. Pero sa init factor mula kay Pag-asa, yan, so since May 16, ay ang pinakamataas pa rin na naitala, kung do-double check natin, ay ang Coron, Palawan na may 48 degrees Celsius na mas mataas na heat index. Sumunod na po ang bandang Albay, Ginobatan Albay na may 45 degrees Celsius na heat index. Ganon din ang bandang Gian Eastern Samar. Meron ding pinakamataas ay ang Dipolog, Zamboanga del Norte pa rin. So, pangalawa yan sa may bandang Coron, Palawan na may 48 degrees Celsius. So, grabe pa rin ang ating heat index. And then the rest, mga 44 degrees Celsius na po yung mga ating heat index. So, mataas pa rin po, despite na medyo nagiging comfortable tayo sa Metro Manila. Hindi pa rin tapos ang ating tag-init. Para sa kaalaman ng lahat, dahan-dahan pa lamang na nagkakaroon na ng medyo pagbabago, yung pag-descend ng ating grabing hot dry na temperatura. Dahan-dahan lamang yan dahil gaya nga po ng ating sinasabi, kapag lalapit na po yung transitioning, dahan-dahan pong nagbabago yung ating weather patterns po. Maging ng ating mga klima. So, ganun yan mga folks. Hindi naman po kagad-agad na basta po yan bababa agad in instant. Hindi po.
Dahan-dahan lamang yan nabababa, hindi naman instant yan na agad-agad bumababa ang temperatura natin. So sa iba't ibang bahagi ng bansa, yung magiging heat index forecast sa Tugigaraw ay mataas pa rin, 41 degrees Celsius, at aabot ito hanggang 45 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So hindi man umabot ng 50 pero delikado pa rin po yan. Grabe pa rin ang init niyan. Sa may bandang Santiago Isabela naman, mataas pa rin at 39 degrees Celsius. At aabot ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Although at least nasa 43, pero danger pa rin ang grabing init na yan. Sa bandang Pangasinan naman, sa bandang Dagupan, grabe pa rin ang kanilang heat index, 43 degrees Celsius at papalo ito hanggang 44 degrees Celsius which is pinakamataas sa inyo maghapon, starting ngayong tanghali hanggang alas 2 daw ng hapon. Sa bandang Tarlac naman tayo sa Central Luzon, grabe rin ang taas pa rin, 43 degrees Celsius at aabot ito hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon po. So matindi pa rin talaga ang hot at dry na panahon sa inyo sa Tarlac at mataas ang heat index. Sa bandang Batangas naman, since alam naman natin sa Metro Manila, asahan pa rin natin na maaring umabot pa rin sa bandang 50 degrees Celsius or equivalent to 45 to 46 degrees Celsius po. Yan, yung ating average. So sa bandang Batangas, 44 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo pa ito hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mataas pa rin talaga. At sa bahagi po ng San Jose Occidental Mindoro ay nasa 41 degrees po tayo. At aabot ito sa pinakamataas na 42 degrees Celsius ngayong hapon, starting mga 12 o'clock hanggang alas 2 ng hapon. So at least hanggang 42 na yung pinakamataas. Medyo descending din ang temperatura. Sa bandang Palawan naman ay 41 degrees Celsius hanggang 42 degrees lang din ang pinakamataas sa inyo. So mukhang descending na rin ang grabing heat index dyan sa bandang Palawan. Sa Cebu naman, double check natin, ay mataas pa rin, 41 degrees Celsius at aabot ito hanggang 44 degrees Celsius o 44 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw na hapon. So mataas pa rin ha. At sa bahagi naman ng Mindanao, check-in din natin, at least wala namang umaabot ng 40 degrees Celsius sa Davao City. So medyo comfortable kahit papano. Sa bandang Palawan, sa may bandang Zamboanga Peninsula, mas mataas sila at 42 degrees Celsius which is pinakamataas daw yan sa inyo sa maghapon. So mas mainit dito sa may bandang Zamboanga Peninsula kumpara sa may bandang Davao region. So mainit pa rin kahit papaano. So that is at least nararamdaman natin na medyo nagde-descending na po yung ating heat index, meaning ay unti-unti medyo nagbabago na po yung ating weather patterns po. Pero hindi ibig sabihin ay wala na po tayong alinsangan ha, dahil mga susunod pa, inaasahan pa natin mga susunod na linggo o susunod na weekend, inaasahan na natin na magsisimula na ang transitioning ng hot dry to habagat season. Kung titingnan naman natin sa PX Simpson past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw pa rin sa may pinakagrabing init na 36.8 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio ay almost stationary at 17.8 degrees Celsius. Sa Inulan at Malay-Balay Bukidnon na may 40 mm na malakas na ulan. So, medyo good thing po yan. Pero sa Mindanao po yan naganap. At sa average wind speed naman ay ang Apari na may 17.6 km per hour na average wind speed o maximum sustained average wind speed. Sa amin sa Caloocan, in 1 hour average 6.1 lamang o 6.1 km per hour lamang. So, napakababa. Pagdating naman sa ating outside humidity, well, medyo katamtaman tayo ha, at 78%. Bumaba ito ng 4% since last hour. Medyo mababa ang ating atmospheric pressure at 1,006 hectopascals and steady ito since last hour. Hindi magandang air quality natin ha. So unhealthy po tayo, magmas po tayo. Hindi natin alam kung ano ang nangyari. Hindi maganda ang ating air quality. So magmas na lamang po sa mga sensitibong mga baga. Baka mayroon na namang mataas ang ating air pollution. Paki-double check na lamang, baka galing na naman yan sa nabotas ha. Pero sinabi naman daw kasi ng DPWH ata or ng fire department natin sa nabotas ay fire out na daw ang kumakalat na sunog doon. Well, double check na lang din natin kasi maaaring mag-combust yan dahil may namumuong methane yan dahil tambakan yan ng basura.
Samantala, sa atin namang high tide low tide status, kasalukuyang maximum high tide po tayo. Ganyan ang sinasabi natin na aabot pa sa mas lagpas 1 meters po ang taas ang ating sea level. So, double check natin dahil hindi natin nasisilip yung ating water swelling, yung alon. Double check natin kung mataas. Well, kung titingnan natin yung ating water swelling, so far, mukhang wala naman tayong malakas na alon na makikita dito sa pinaka-graph. Sa bandang extreme northern Luzon, medyo mataas ang alon natin. Halos pumapalo ng around 2 meters. So, medyo delikadong pumalaot ngayon sa may bandang Batanes. Pero sa nalalabi ng Silangan, mukhang okay naman pumalaot ngayon. Alalay na lamang dahil at least mga 0.5 din yan ang alon. Bababa, pero balakas kasi bugso natin ng hangin dyan. Bunsod po yan ng easterly. So, medyo alalay lang po sa mga papalaot. Pero dahil linggo naman siguro ngayon, mukhang wala naman sigurong papalaot ngayong araw na ito, ha? O sa mga maliligo na lamang, lalo na sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon, medyo may kalakasan po ang alon dyan, so ingat na lamang po mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at lulubog po ito mamayang 6:17 PM. At dahil new moon po tayo, diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong linggo. Hanggang bukas ng Lunes, magiging partly cloudy daw po ang ating maghapon. Asahan ang localized thunderstorms, usually mga bandang hapon, gabi o madaling araw yan. Yan, 100% chance daw ng ulan hanggang bukas ng Lunes. Typically, mga afternoon showers na po, ayun, typically, bandang hapon po, nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan at localized thunderstorms. So, medyo watch out na lamang, lalo na sa bandang hapon, gabi o madaling araw. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 32 to 33 degrees Celsius. So, bahagyang bumaba rin po yung temperatura natin ayon sa forecast. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 27 degrees Celsius. So, ayon kay Pag-asa, meron na raw umiiral na intertropical convergence zone. Yun yung surface trap na pinakita ko sa inyo kanina. May linear ng surface trap dyan sa may bandang Southern Mindanao. Although disorganized, pero parang halos papunta na siya sa ITCC. So, kaya binanggit na lamang dito ni Pag-asa na intertropical convergence zone na. Then may frontal system pa rin tayo, so patuloy ang pag-iral ng frontal system at easterly trade winds. So diretso pa rin po tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang maulap na himpapawid na ito sa hilagang bahagi ng Luzon, kabilang na ang buong Cagayan Valley, Cagayan, hanggang dyan sa may bahagi po ng Isabela. Kaya nakakaranas po sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may pagkilat at pagkulog, lalo na dito sa may bandang Cagayan Valley po. So good thing wala tayong masyadong magiging reklamo yan, at least mabasa man lang kahit paano yung mga lupain natin dyan. Makakatulong rin yan sa pananim. Pero pagdating sa kanluran, halos dry pa rin at clear skies pa rin ang buong Ilocos region, pababa na yan ng bandang Central Luzon po. So kayo nga po ay pinakamataas pa rin ang heat index mula Pangasinan, Central Luzon o kabilang na ang bandang Zambales. Yan. Pababa ng Bulacan na medyo magiging maulap tayo, kasama na ang bahagi ng Metro Manila at Calabarzon area. Nakaranas na tayo ng gloomy na panahon. Despite na magiging maaraw pa rin ang ating maghapon, may pagsikat pa rin ng araw at paalinsangan dahil sa easterlies. At least medyo nagiging mas maulap na tayo at medyo nakakaranas na tayo ng mga pagkulog at pagkidlat, lalo sa bandang gabi o madaling araw. Ganon din sa bandang Bicol region o buong Southern Luzon, magiging maulap din tayo, gloomy ang panahon. So expected ang mga afternoon rain showers and localized thunderstorms. Kabilang na ang mga isla natin ng Basilaan, ng Masbate, Marinduque at bandang Romblon, magiging maulap o partly cloudy, tumusikaw dito at medyo gloomy. Pero mangunguna pa rin na medyo maaraw at mainit ang ating panahon pa rin. Sa Mimaropa, despite na magiging maulap sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro, magkakaroon pa rin tayo ng mas maaraw na umaga hanggang tanghali. Ganon din sa buong Palawan area. Pagsapit din na hapon, nakataas na rin ang forecast ng localized thunderstorms maging dyan sa may bandang Coron, Palawan or bandang El Nido hanggang Puerto Princesa. Siyempre ang Kalayaan Group of Islands mula dyan sa bandang Batarasa sa dulo ng Palawan, magiging particular dito sa Mosikaw dito sa bandang hapon. So expected din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. At pagdating naman ng bandang Visayas ay magiging clear skies din tayo ngayong umaga hanggang tanghali. Yan, pero bandang hapon magiging partly cloudy tayo to sa mostly cloudy. So swertihan na lamang na pumasok yung isolated rain showers and localized thunderstorms sa buong Kabisayaan. Mula dyan sa bahagi ng Cebu, maging Panay Island, magiging clear skies tayo halos. So hot, humid na panahon tayo ngayong tanghali at asahan natin na mataas din daw ang forecast sa inyo na magkaroon ng localized thunderstorms, typically bandang hapon po yan.
Well, wala rin tayong reklamo kung umulan man yan sa inyo dahil at least mga light to moderate, medyo patipid-tipid lang ang busang ulan. So good thing po kung ulanin po sa ilang bahagi ng Visayas. Pagsapay naman ng Mindanao, mas mauulanin po ang ilang bahagi ng Davao Region dahil sa pamumuo ng surface trap or halos ITZZ na po na surface trap dito sa may bandang Southern Mindanao. So meron tayong umiiral na convergence zone dyan. Yan. So, pwede na rin nating matawag na intertropical convergence zone yan. Pero halos alanganin kasi o medyo disorganized. Pero once na namumuo kasi yung sequence ng surface trap kasi sa may bandang katimugan ng Mindanao nga po. Dahil medyo nagkakaroon ng pag-iral na po ng mga southeasterlies at southwesterly na hangin mula sa bandang southern hemisphere. Medyo nagkakaroon na po ng strength ng hangin dyan sa katimugan. Kaya mapapansin ninyo, nagkakaroon na ng surface trap sa may bandang Malaysia, yan, hanggang dito sa may bandang Indonesian Peninsula. Nagkakaroon ng pagsasalubungan at init at lamig dyan po sa may bandang katimugan ng equator. Kaya namumuo ngayon ang area dito sa may bandang Davao Region, kabilang na po ang Davao Occidental. Nakakararas kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers po. Double check natin kung mataas ang heavy rain potential. I-activate natin ang heavy rain potential. Yes, malawak po ang matinding heavy rains. Kasama na ang Jose Abad Santos, Sarangani, kasama na ang General Santos, maring ulanin din ang bandang Maitom o Maasim hanggang dyan sa bahagi ng Sultan Kudarat. Parte itong mostly cloudy din ang umiiral din sa buong Davao del Sur, ilang bahagi ng City of Davao at Governor Generoso. The rest ng Mindanao ay makakaranas po tayo ng maulap na himpapurin, kabilang na ang buong Cotabato area, yan, hanggang dyan sa may bandang Agusan del Sur. Sa Bukidnon, at least medyo party cloud dito sa mostly cloudy at dito sa may bandang Eastern Mindanao mula Bislig o Hinatuan, pababa na po ng Compostela Valley. Magiging clear skies naman pero party to sa mostly cloudy pa rin ang ila sa buong Northern Mindanao. So expected sa bandang hapon may mga isolated rain showers tayo, kabilang na ang buong Caraga area hanggang dyan sa dulo na po ng hilagang bahagi ng Surigao del Norte. Mas magiging maulap din tayo sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Pinakita ko sa inyo na may accumulated po na surface trap dyan. So expected na mostly cloudy tayo at asahan ng localized thunderstorms magsapit po ng hapon, gabi o madaling araw. Although nagkakaroon pa rin ng pagsikat ng araw sa ilang bahagi ng Zamboanga del Sur, ilang bahagi ng Zamboanga del Norte, kabilang nasa pagitan po ng Godod o bandang Jose Dayman hanggang din sa may bandang Dipolog. So, ay very isolated rain showers lang din. Siguro magkakaroon ng mga light drizzle rain sa bahagi po ng Misamis Occidental, pero expected pa rin ang mga isolated and localized thunderstorms. So, generally, halos mas maulap at mas maulan ang katimugang bahagi po ng Mindanao dahil po sa surface trap. Heavy rain po ang medyo iiral dyan, so watch out po sa posibleng flash floods. Dahil ang mga buhusang ulan, lalo na sa Metro Manila, pag biglang bumubuhos po yung ulan, grabe ang taas po ng acceleration ng ulan. Kaya nabibigla po yung ating mga lugar na biglang taas po agad ng baha. So nagpaparamdam na po yung ating inang kalikasan para sa mga mabilis na mga pagbaha. Yan, nagpapakita na po ng warning yung magiging possible na babahain sa atin kasama sa Metro Manila. So diretso pa rin po tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita natin ang maulap na himpapurin na ito sa hilagang bahagi ng Luzon, kabilang na ang buong Cagayan Valley, Cagayan, hanggang dyan sa may bahagi po ng Isabela. Kaya nakakaranas po sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may pagkilat at pagkulog, lalo na dito sa may bandang Cagayan Valley po. So good thing wala tayong masyadong magiging reklamo yan, at least mabasa man lang kahit paano yung mga lupain natin dyan. Makakatulong rin yan sa pananim. Pero pagdating sa kanluran, halos dry pa rin at clear skies pa rin ang buong Ilocos region, pababa na yan ng bandang Central Luzon po. So kayo nga po ay pinakamataas pa rin ang heat index mula Pangasinan, Central Luzon o kabilang na ang bandang Zambales. Yan. Pababa ng Bulacan na medyo magiging maulap tayo, kasama na ang bahagi ng Metro Manila at Calabarzon area. Nakakaranas na tayo ng gloomy na panahon. Despite na magiging maaraw pa rin ang ating maghapon, may pagsikat pa rin ng araw at paalinsangan dahil sa easterlies. At least medyo nagiging mas maulap na tayo at medyo nakakaranas na tayo ng mga pagkulog at pagkidlat lalo sa bandang gabi o madaling araw. Ganon din sa bandang Bicol region o buong South Luzon, magiging maulap din tayo, gloomy ang panahon, so expected ang mga afternoon rain showers
and localized thunderstorms. Kabilang na ang mga isla natin ng Basilaan ng Masbate, Marinduque at bandang Romblon, magiging maulap o partly cloudy to mostly cloudy at medyo gloomy. Pero mangunguna pa rin na medyo maaraw at mainit ang ating panahon pa rin. Sa Mimaropa, despite na magiging maulap sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro, magkakaroon pa rin tayo ng mas maaraw na umaga hanggang tanghali. Ganon din sa buong Palawan area. Pagsapit din na hapon, nakataas na rin ang forecast ng localized thunderstorms maging dyan sa may bandang Coron, Palawan or bandang El Nido hanggang Puerto Princesa. Siyempre ang Kalayaan Group of Islands mula dyan sa bandang Batarasa sa dulo ng Palawan, magiging particular dito sa Mosikaw dito tayo sa bandang hapon. So expected din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. At pagdating naman ng bandang Visayas ay magiging clear skies din tayo ngayong umaga hanggang tanghali. Yan, pero bandang hapon magiging partly cloudy tayo to sa mostly cloudy. So swertihan na lamang na pumasok yung isolated rain showers and localized thunderstorms sa buong Kabisayaan. Mula dyan sa bahagi ng Cebu, maging Panay Island, magiging clear skies tayo halos. So hot, humid na panahon tayo ngayong tanghali at asahan natin na mataas din daw ang forecast sa inyo na magkaroon ng localized thunderstorms, typically bandang hapon po yan. Well, wala rin tayong reklamo kung umulan man yan sa inyo dahil at least mga light to moderate, medyo patipid-tipid lang ang busang ulan, so good thing po kung ulanin po sa ilang bahagi ng Visayas. Pagsapit naman ng Mindanao, mas mauulanin po ang ilang bahagi ng Davao Region dahil sa pamumuo ng surface trap or halos ITZZ na po na surface trap dito sa may bandang Southern Mindanao. So, meron tayong umiiral na convergence zone dyan. Yan. So, pwede na rin nating matawag na intertropical convergence zone yan. Pero halos alanganin kasi o medyo disorganized. Pero once na namumuo kasi yung sequence ng surface trap kasi sa may bandang katimugan ng Mindanao nga po. Dahil medyo nagkakaroon ng pag-iral na po ng mga southeasterlies at southwesterly na hangin mula sa bandang southern hemisphere. Medyo nagkakaroon na po ng strength ng hangin dyan sa katimugan. Kaya mapapansin ninyo, nagkakaroon na ng surface trap sa may bandang Malaysia, yan, hanggang dito sa may bandang Indonesian Peninsula. Nagkakaroon ng pagsasalubungan at init at lamig dyan po sa may bandang katimugan ng equator. Kaya namumuo ngayon ang area dito sa may bandang Davao Region, kabilang na po ang Davao Occidental. Nakakararas kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers po. Double check natin kung mataas ang heavy rain potential. I-activate natin ang heavy rain potential. Yes, malawak po ang matinding heavy rains. Kasama na ang Jose Abad Santos, Sarangani, kasama na ang General Santos, maring ulanin din ang bandang Maitom o Maasim hanggang dyan sa bahagi ng Sultan Kudarat. Parte itong Mosikaw din ang umiiral din sa buong Davao del Sur, ilang bahagi ng City of Davao at Governor Generoso. The rest ng Mindanao ay makakaranas po tayo ng maulap na himpapurin, kabilang na ang buong Cotabato area, yan, hanggang dyan sa may bandang Agusan del Sur. Sa Bukidnon, at least medyo partly cloud dito sa mostly cloudy at dito sa may bandang Eastern Mindanao mula Bislig o Hinatuan, pababa na po ng Compostela Valley. Magiging clear skies naman pero partly to sa mostly cloudy pa rin ang ila sa buong Northern Mindanao. So expected sa bandang hapon may mga isolated rain showers tayo, kabilang na ang buong Caraga area hanggang dyan sa dulo na po ng hilagang bahagi ng Surigao del Norte. Mas magiging maulap din tayo sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Pinakita ko sa inyo na may accumulated po na surface trap dyan. So expected na mostly cloudy tayo at asahan ng localized thunderstorms magsapit po ng hapon, gabi o madaling araw. Although nagkakaroon pa rin ng pagsikat ng araw sa ilang bahagi ng Zamboanga del Sur, ilang bahagi ng Zamboanga del Norte, kabilang na sa pagitan po ng Godod o bandang Jose Dayman hanggang din sa may bandang Dipolog. So, ay very isolated rain showers lang din. Siguro magkakaroon ng mga light drizzle rain sa bahagi po ng Misamis Occidental, pero expected pa rin ang mga isolated and localized thunderstorms. So, generally, halos mas maulap at mas maulan ang katimugang bahagi po ng Mindanao dahil po sa surface trap. Heavy rain po ang medyo iiral dyan, so watch out po sa posibleng flash floods. Dahil ang mga buhusang ulan, lalo na sa Metro Manila, pag biglang bumubuhos po yung ulan, grabe ang taas po ng acceleration ng ulan. Kaya nabibigla po yung ating mga lugar na biglang taas po agad ng baha. So nagpaparamdam na po yung ating inang kalikasan para sa mga mabilis na mga pagbaha. Yan, nagpapakita na po ng warning yung magiging possible na babahain sa atin kasama sa Metro Manila.
At dahil wala naman tayong binabantayan na panibagong low pressure area, pero inaasahan nga po natin, di ba, nitong mga abente nga po, o starting po ng May 19 onwards, ay posibleng meron tayong bagong may mamamataan po. Dahil maaga tayong nakakamonitor na may posibleng nga po bagong low pressure area sa susunod na buwan. At least isa o dalawa. So, bago natin i-forecast yan sa mga bandang katapusan, na-expect natin na medyo meron tayong mga Coriolis na sunod-sunod na may mabubuo dito. Bunsod na rin na ITCC, so madalas po may mga step tayo dyan sa may bandang silangan ng Mindanao. Makikita natin dito may mga shallow trough na lumalapit sa may bandang Eastern Mindanao. Yan, hanggang nitong katapusan po ng May. So madalas magkakaroon ng mga pag-ulan dyan sa may bandang southern part ng Visayas at Mindanao area. Yan. Then, sunod-sunod po, nagkakaroon ng mga surface trap dahil umiiral po yung convergence zone. Nagkakaroon tayo ng convergence zone dyan sa may bandang Southern Mindanao po mula ngayong araw. Yung mga convergence zone dyan, nagkakaroon ng mga intertropical wave na lumalapit dito sa may bahagi po ng Mindanao. So, medyo madalas nagiging maulan sa inyo dyan. And then, nakita natin yung wrapping ng hangin, yung jet stream ng frontal system dito. So, nagkakaroon tayo na maulap din sa bahagi ng Hilagang Luzon at nagkakaroon din tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero so far, yung strength ng development nito, halos wala pa namang masyadong organized. So wala pa tayong maituturing na bagong low pressure area. Ito kasing sirkulasyon nitong kahapon lang o isang araw na itinataas sa Inves ay hindi ko masyado pinapansin yan dahil maituturing pa rin natin yan na remnant trough lamang ni Kaloy. So magkakaroon lang ng low pressure area pero pansin nyo po, hindi natin masyado na nagiging concern sa report dahil magre-remnant lang din naman din yan hanggang sa ito'y malusaw din naman po. So, yun ba po? At wala naman tayo nakikita sa ngayon na panibagong abnormalities o mababang atmospheric pressure kasabay ng tropical wave, base na rin sa mean sea level pressure, hanggang yan sa bandang katapusan na yan ng May. So, hanggang May 22 po yung extended forecast niyan. Next Friday. So ngayon, wala pa tayong inaasahan na panibagong low pressure area, pero take note po sa strike probability ha, yan ha. So, nagbabago-bago yung ating pattern ng possible tropical cyclone development. So, kaya nga po, tinitingnan pa natin maigi kung magkakaroon ng panibagong development. Pero malinaw naman po, mababa ang strike probability. So, kaya hindi tayo agad nagkakaroon ng conclusion po. Yung mga kumakalat na may bagong low pressure area daw next week, well, mga long range forecast yan, hindi pa naman natin yan siniseryoso. Once na nag-post na po tayo ng possible convergence, yan, doon pa lang natin masasabi na may potentiality of invest o bagong tropical wave na namamataan tayo. Pero pag mga ganting sitwasyon ay halos wala tayong maire-report sa ngayon. Yan, maging dito sa ating West Pacific Basin, halos wala rin po tayong nakikitaan dito mga folks. So wala tayong magiging concern po, yan, sa ngayon. Yan. Pero malinaw lamang na may mabuo po tayong low pressure area dito sa labas ng Pilipinas between May 20 nga po hanggang May 26 according po dito sa Global Tropics Hazard. So sinabi ko na nga po, mga May 19 po ang starting niyan. Kaya doon pa lamang natin masisiguro kung may bagong development o possible invest. Sa ngayon wala pa talaga. Mula naman sa mga computer models, mapapansin naman po natin ay wala ring nakikitaan o halos nagbago rin yung pattern ni GFS. Nung isang araw lamang, 'di ba, may tropical wave dito sa may bandang Guam kumikilos pa Hilagang Kanluran. Ngayon halos wala biglang nagbago yung kanyang forecast. Kay SMWF din ganun din. Pero mapapansin niyo, mas mataas na po yung water vapor dito sa may bandang South of Mindanao. So usually nagkakaroon ng surface trough development o tinatawag agad din pag-asa na intertropical convergence zone. So, yun naman po ang pinaka-analysis natin sa ngayon at so far, wala naman tayong aktibong tropical wave sa loob at labas ng bansa sa loob nga po ng another 3 days. At isa pa po mga folks, mapapansin natin, nagkaroon na po ng bagong transition yung Madden-Julian Oscillation dahil natapos na po yung panibagong 23rd day ng cycle ng Madden-Julian Oscillation. Kaya tingnan nyo yan sa NOAA, makikita nyo, may bago na namang cycling. Tapos makikita natin lumalakas na po yung cycle ng Madden-Julian Oscillation dito sa bandang India o pagitan po ng Bengal. Ang tendency po niyan mga folks, mapapansin nyo po, balik tayo sa pinaka-satellite imagery. Yan. Doon tayo sa may bandang water vapor. Mapapansin nyo po,
dahil sa transition ng Madden-Julian Oscillation. Nagkakaroon ngayon ng oscillation cycle dito sa may bandang Bengal. Ang tendency, yung hangin dito sa katimugan ng katimugan ng equator. Mapapansin nyo mga folks ay unting lumalakas na po yung paghatak dito. Yan. Yung pinaka southwesterlies, yan, medyo umaangat na siya dito. And then most of cold air na sumasalubong sa hot air natin dito sa bandang Pilipinas ay nagkakaroon na po ng accumulated na matitinding water vapor. Kaya nagkakaroon ng malawakang pag-ulan ngayon dyan sa pagitan po ng Bengal Sea. Yan. Papapansin nyo po, yung hangin na nanggagaling dito, unti-unti, nag-iiba na ng direksyon. So, pag tumatagal na po hanggang katapusan ng May, unti-unti, magpapaibuting yan, magde-detour yan hanggang sa magiging southwesterly trade wind na yan. Ito mga between May, mga May 24, mga ganyan. Mga May 24 o 26. Yan, mga 26 onwards ay unti-unti palakas na po ng palakas yung daloy ng southwesterly trade wind dito. Yan. And then once na umabot na yan dito, pagitan ng Borneo, nagiging southwest monsoon na natin yan. Yan. So sa ngayon, yung daloy ng hangin dito sa may bandang Bengal, kitang-kita po dito sa satellite imagery using water vapor concentration ng ating ginagamit mula sa NOAA. Yan, makikita natin yung precipitate water, yung water vapor dito, yung precipitate, nakikita natin, nagbabago yung direksyon, nag-detour na po unti-unti yung hangin. And then, nagkakaroon na ng accumulated dito sa pahagi nga po ng bandang Thailand o Laos. Yan, kaya nakakaramdam na po ng malawak ang pag-ulan dito sa may pagitan po ng Malaysia. Yan, dito sa may bandang Malaysia, Bangkok o Thailand. Yan, nagkakaroon na ng malawakang pag-ulan na po dyan. Nagpaparamdam na po yung ating southwest monsoon. Yung monsoon rains na nanggagaling dito sa timog kanluran ng Pilipinas, nararamdaman muna yan ng mga taga Thailand, Laos at most of Malaysia area. Yan. Mga katapusan pa o bandang pagpasok po ng unang natin next month, mga June, unti-unti na natin mararamdaman yan dito. Once na nakatawid na yan ng bandang Borneo. Yan, ito na po yung significant niya. Yan, yung direksyon ng hangin, nakikita niyo po, di ba? Yan, nanggagaling yan dito sa baba and then nagpapaibuting kasi yung oscillation po ng Madden-Julian sa may bandang India ay unti-unti na pong nagre-reset. So, Lindol, so far ay may mga sunod-sunod tayong mga pagyanig na malalakas mula kahapon po, maging kahapon po at gabi, sunod-sunod po. Typically, mga bandang Mindanao po yan, which is na-post natin yan kahapon. At ngayon ay meron tayong magnitude 4.1 sa may bandang northeast ng Lawan, Antique. Yan, ito po yan. So sa may bandang Panay Island po. Kaninang 6:48 AM, magnitude 4.1.2 na may epicentral depth of 8 km. The rest na nadetect natin mula kagabi ay anong mga lugar ba yan? Mga bago maghating gabi. Gamit tayo ng real-time world seismic monitoring. Yan po, makita natin dito ay merong malakas na pagyanig. Yan, sa may bandang Abuda region. Yan, sa may bandang halos malapit sa, ano ba to, malayo masyado to eh. Yan, sobrang layo sa Dominican Republic. Magnitude 6 ito. Oras sa Pilipinas, mga 10:50 ng gabi. Hindi na nadetect, pero mga 10:50, so halos malamang ito. Pero double check na rin natin kung abot yan dahil halos magnitude 6 at napakalayo. Malamang dito yan sa Solomon Island, meron. Yan, mga 11:17 ng gabi. Yan, ito na yon. Malamang ito yon. Yung magnitude 5.7 sa Solomon Island at meron din sa may bandang Vanuatu, magnitude 5.4. At meron din tayo sa Mindanao since kahapon. Meron tayong malakas na pagyanig dyan. Yan. Kung babalikan natin, yan ay dito sa... Kung babalikan natin sa Pilipinas, ito po yun sa may bandang
Coronadal, malapit sa Takurong. Yan. Magnitude 5.0 yan na may 10 km epicentral depth. Yan. Halos sa paligid po yan o malapit sa Takurong. Yan. Yan. Sakop yan ng either ng Kidapawan or sa Maguindanao po ito. Yan o. Tinignan ko dito eh. Yan o. Magnitude 5, 18 km naman kay P-Box. Northwest ito ng General Sadlipada, Pendatun, Maguindanao del Sur. Oras natin sa Pilipinas ay 7:25 PM po ito kagabi. Magnitude 5.0 naman ito. Ayan. Pareho lang dun sa World Seismic Monitoring natin. Ito yon. Magnitude 5 din. Kailang mas mababaw, 10 km. Kay P-Box ay around 17 o 18 kilometers ang epicentral depth. So may medium damage siya at least dalawang aftershocks. Yan. At mula kanina medyo may mga maliit-liit na pagyanig. Mula kaninang madaling araw. So kung titingnan natin yan ay probably yan yung nasa Antique. Kaninang 6:48 AM. Yan. Pero kukunti pa lamang yung registered earthquake. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung ilan na po yung total earthquakes natin dahil kahapon di tayo nakapag-ulat ulit. Since halos stationary lang naman yung ating weather patterns. So for the month of May, nasa total of 531 earthquakes na tayo. 505 dito is magnitude 2.0 pataas. 22 sa magnitude 4. Tatlo na po ang ating magnitude 5.0 at isang magnitude 6.0. Sa clustered area ng mga paglilindol, marami pa rin sa may bandang Eastern at Southern Mindanao. At sa Luzon naman, bandang paligid po ng Batangas, kasama na ang Lubang at Occidental Mindoro. Sa Northern Luzon naman, dito sa may bandang Ilocos Norte o pagitan ng dulo ng Cagayan sa Ilocos Norte at bandang Calayan Cagayan or bandang Babuyan Islands at Batanes. Ingat po dahil marami na po yung clustered earthquake dyan. Kung bibilangin natin, halos 51 clustered earthquakes na po ang total earthquake dyan sa paligid po ng Calayan, Cagayan area. Yan. Usually dyan sa may bandang Calayan. Paligid po ng Calayan, Cagayan. Hanggang dyan yan sa may bandang Ilocos Norte. Dumadami na po yung clustered earthquake dyan. At 33 naman sa paligid po ng Polillo Island. So medyo mayanig na rin po dyan ha. Siyempre sa may bandang paligid po ng Batangas hanggang Mindoro, nasa around 35 earthquakes po dyan. Kaya mag-ingat po tayo dahil nag-accumulate o naiipon na naman yung energy dyan sa plates o yung ating tectonic plate dyan sa may bandang kaluran ng Northern Luzon. Yan. So far, yun lamang po yung pinaka-recorded natin at nasa mahigit 500 na po yung total earthquakes natin for the month of May 2026. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw na linggo, May 17, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, May 17,
2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.primoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Expected lamang na makakaranas pa nito ng maalinsangang panahon, although dahan-dahan o bahagya itong nabawasan na grabe ang alinsangan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.